Alam mo ba, kapag pinag-uusapan ng pagkain sa Pilipinas, kadalasan ulam agad ang pumapasok sa isip natin. Adobo, sinigang, kare-kare, lechon. Pero may isang pagkain na halos hindi nawawala sa kahit anong handaan, ang pansit. Para sa maraming Pilipino, hindi kumpleto ang anumang okasyon kapag walang pansit. Bukod sa masarap at nakakabusog, pinaniniwalaan din na simbolo ito ng mahabang buhay. Kaya halos lahat ng birthday celebration sa bansa ay may kasamang kahit anong malaking bilaw ng pansit. Ang salitang pansit ay pinaniniwalaang nagmula sa isang salitang Hokkien Chinese phrase na pian e sit o pian sit na nangangahulugang madaling lutuin. Dala ito ng mga Chinese traders na nakipagkalakalan sa Pilipinas noon pa man. Sa pagdaan ng panahon, nakasanayan na rin natin itong lutuin at bigyan ng sarili nating twist gamit ang ating mga lokal na sangkap at panlasa. Kaya naman ngayon, hindi lang ay isang klase ng pansit ang meron sa Pilipinas. Mula Luzon hanggang Mindanao, bawat rehiyon ay may kanya-kanyang bersyon. May tuyong pansit, may sabaw, may makapalang noodles at mayroon ding kakaibang kombinasyon ng sahog na siguradong magugulat ka. Sa video na ito, aalamin natin ang top 15 pinakamasarap na pansit sa Pilipinas. Mga pansit na hindi lang sikat sa kanilang lugar, kundi talagang pinupuntahan ng mga tao dahil sa kanilang kakaibang sarap. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang pagkain, kultura at interesting na kwento tungkol sa Pilipinas. Handa ka na ba? Simulan na natin! Top 15. Pansit Batil Patong. Ang Pansit Batil Patong ay isang sikat na pansit mula sa Tuguegarao City sa Cagayan. Kilala ito sa makapal na egg noodles na nilalagyan ng ginisang giniling na karne, pork liver, gulay at bean sprouts. Kapag inihain, binubuhusan ito ng espesyal na sabaw na may halong itlog na nagbibigay ng mas malinamnam na lasa. Madalas din itong may kasamang pritong itlog sa ibabaw at kalamansi sa gilid para sa dagdag asim. Dahil sa dami ng sahog at sabaw, isa ito sa pinakanakakabusog na pansit na matitikman mo sa Northern Luzon. Alam mo ba? Ang pangalang Batil Patong ay mula sa salitang ibanag, kung saan ang ibig sabihin ng batil ay itlog at ang patong ay tumutukoy sa toppings na inilalagay sa ibabaw ng pansit. Top 14. Pansit Bato. Ang Pansit Bato ay isang espesyal na pansit mula sa bayan ng Bato sa Camarines Sur sa rehiyon ng Bicol. Gumagamit ito ng makakapal at kadalasang sun-dried egg noodles na nagbibigay ng kakaibang texture at smoky na lasa. Karaniwang niluluto ito kasama ng bawang, sibuyas, gulay at karne tulad ng baboy o hipon. Dahil sa simpleng timpla ngunit malinamnam na lasa, paborito ito ng mga Bicolano sa araw-araw na pagkain at mga espesyal na okasyon. Alam mo ba, ang mga noodles ng Pansit Bato ay kadalasang pinapatuyo muna sa araw bago gamitin, kaya nagkakaroon ito ng mas matibay na texture kumpara sa ibang uri ng pansit. Top 13. Pansit Langlang. Ang Pansit Langlang ay isang tradisyonal na noodle soup mula sa Imus, Cavite. Ginagamit dito ang Mickey noodles na niluluto sa mainit at malinamnam na sabaw na may kasamang sibuyas, bawang at karne. Madalas itong nilalagyan ng shredded adobo meat at dinudurog na chicharon na nagbibigay ng extra crunch at alat sa bawat subo. Dahil sa mainit at comforting na sabaw nito, madalas itong kainin lalo na kapag malamig o maulan ang panahon. Alam mo ba? Binanggit umano ang Pansit Langlang sa isang akda ni Jose Rizal kung saan inilarawan ito bilang isang napakasarap na uri ng pansit. Top 12. Kinalas. Ang kinalas ay isang kakaibang noodle dish na nagmula sa rehiyon ng Bicol. Ito ay may egg noodles na inilalagay sa malinamnam na sabaw na gawa mula sa pinakuloang ulo ng baboy o baka. Karaniwan din itong nilalagyan ng karne na kinaskas mula sa buto, kaya nagiging napakalasa ng sabaw nito.
Madalas itong nilalagyan ng fried garlic, spring onions at minsan ay itlog para mas maging kompleto ang pagkain. Alam mo ba? Ang salitang kinalas ay mula sa salitang Bicolano na kalas na ang ibig sabihin ay pagkaskas o pagtanggal ng karne mula sa buto. Top 11. Pansit Habhab. Ang pansit habhab ay isang tanyag na pansit mula sa bayan ng Lokban sa Quezon Province. Gumagamit ito ng Mickey noodles na ginisa kasama ang baboy, gulay tulad ng sayote at repolyo, at tinimplahan ng toyo o oyster sauce. Ang kakaiba sa pansit na ito ay ang paraan ng pagkain nito. Sa halip na plato, inilalagay ito sa dahon ng saging at kinakain ng direkta mula rito. Alam mo ba, tradisyon sa Lokban na kainin ang pansit habhab nang walang kubyertos at diretsyo itong sinusubo mula sa dahon ng saging habang inilalapit sa bibig. Top 10. Pansit Lomi. Ang pansit lomi ay isang napakasikat na noodle soup na nagmula sa Lipa, Batangas. Kilala ito sa makakapal na egg noodles na niluluto sa malapot at malinamnam na sabaw. Karaniwang sahog nito ang manok, baboy, meatballs, kikiam, itlog at chicharon na nagbibigay ng iba't ibang texture sa bawat subo. Dahil sa dami ng sahog at kapal ng sabaw, isa itong nakakabusog na pagkain na perfect lalo na kapag malamig ang panahon. Alam mo ba, ang modernong bersyon ng pansit lomi ay pinasikat ng Chinese-Filipino restaurateur na si To Kim Eng sa Batangas noong 1960s. Number 9. Sinanta. Ang sinanta ay isang kakaibang pansit na nagmula sa Cagayan Valley sa Northern Luzon. Gumagamit ito ng kombinasyon ng flat egg noodles na niluluto sa malinamnam na sabaw na may halong atsuete na nagbibigay ng mapulang kulay nito. Karaniwan itong nilalagyan ng iba't ibang sahog tulad ng manok, baboy, tahong o tulya at spring onions na nagbibigay ng sariwang lasa. Dahil sa kakaibang halo ng noodles, sabaw at seafood ingredients, isa itong pansit na may natatanging karakter kumpara sa ibang uri ng pansit sa Pilipinas. Alam mo ba, ang sinanta ay isang regional specialty ng Cagayan Valley at hindi ito gaanong kilala sa ibang bahagi ng bansa, kaya madalas itong matitikman lamang sa mga lokal na kainan at handaan sa lugar na pinagmulan nito. Top 8. Pansit Choco en Sutinta. Ang pansit choco en sutinta na kilala rin bilang pansit pusit ay isang kakaibang pansit na nagmula sa Cavite. Ang espesyal dito ay niluluto ang rice noodles kasama ng pusit at squid ink kaya nagiging kulay itim ang buong pansit. Nilalagyan ito ng gulay tulad ng repolyo, carrots at kinchay, pati na rin ng chicharon para sa extra texture. Bukod sa kakaibang itsura nito, kilala rin ito sa malalim at malinamnam na lasa ng seafood. Alam mo ba, ang itim na kulay ng pansit choco en sutinta ay natural na galing sa tinta ng pusit na nagbibigay din ng kakaibang umami flavor sa buong dish. Top 7. Mami. Ang mami ay isang sikat na Filipino noodle soup na karaniwang makikita sa mga street food stalls sa buong bansa. Binubuo ito ng egg noodles na niluluto sa malinamnam na sabaw mula sa pinakuluang buto ng manok o baka. Karaniwang sahog nito ang hiniwang karne, repolyo at minsan ay nilagang itlog. Dahil sa mainit at comforting na sabaw nito, paborito itong kainin lalo na kapag malamig ang panahon o kapag gusto ng isang simple ngunit masarap na pagkain. Alam mo ba? Ang mami ay nakilala sa Pilipinas dahil sa Chinese-Filipino chef na si Mamon Luc na nagbukas ng mga sikat na mami houses sa Maynila noong unang bahagi ng ika-20th siglo. Top 6. Pansit Malabon. Ang pansit Malabon ay isang kilalang seafood-based pansit na nagmula sa lungsod ng Malabon. Kilala ito sa makakapal na rice noodles na binubuhusan ng makrema at malinamnam na sarsa na gawa sa katas ng hipon. Dinadagdagan ito ng iba't ibang sahog tulad ng hipon, pusit, tahong, tinadtad na itlog, repolyo at dinurog na chicharon. Dahil sa dami ng seafood at sa makulay nitong itsura,
Isa ito sa mga pinakapaboritong ihain sa mga espesyal na okasyon. Alam mo ba, ang Malabon ay isang coastal city na kilala sa sariwang seafood, kaya naman maraming tradisyonal na pagkain mula rito ang gumagamit ng hipon, pusit at iba pang lamang dagat. Top 5. Pansit Luglug. Ang pansit luglug ay isang klasikong pansit na kilala sa makapal at malinamnam nitong sarsa na gawa sa hipon at kinukulayan gamit ang atsuete. Ginagamit dito ang rice noodles na binubuhusan ng mainit na sarsa at nilalagyan ng iba't ibang toppings tulad ng hipon, itlog na pula, tinadtad na chicharon at spring onions. Ang kombinasyon ng malinamnam na sarsa at crunchy toppings ang nagbibigay dito ng kakaibang sarap. Madalas itong ihain sa mga handaan at piyesta dahil sa espesyal nitong lasa. Alam mo ba, ang pansit luglog ay madalas ikumpara sa pansit palabok, ngunit mas makapal at mas masarap ang sarsa ng luglog dahil ito ay dinudurog at hinahalo sa noodles habang niluluto. Top 4. Pansit Canton. Ang pansit canton ay isa sa pinakasikat at pinakapaboritong pansit ng mga Pilipino. Ginagamit dito ang yellow egg noodles na ginisa kasama ng baboy, manok, hipon at iba't ibang gulay tulad ng carrots, repolyo at snap peas. Nilalagyan ito ng toyo at oyster sauce na nagbibigay ng malalim at malinamnam na lasa sa bawat subo. Dahil sa dami ng sahog at sa satisfying nitong texture, madalas itong ihain sa mga handaan, birthday at espesyal na okasyon. Alam mo ba, kahit ang pangalan nitong canton ay parang tumutukoy sa China, ang bersyon ng pansit canton sa Pilipinas ay binago na ng mga Pilipino gamit ang lokal na sangkap at panlasa, kaya naging isang tunay na Filipino comfort food. Top 3. Pansit Palabok. Ang pansit palabok ay isa sa pinaka-iconic na pansit sa Pilipinas na madaling makilala dahil sa makulay nitong orange na sarsa. Ginagamit dito ang manipis na rice noodles na binubuhusan ng makremang sarsa na gawa sa katas ng hipon. Dinadagdagan ito ng toppings tulad ng hipon, tinadtad na baboy, fish flakes, hard-boiled eggs, spring onions at dinurog na chicharon. Dahil sa kakaibang kombinasyon ng alat, linamnam at konting asim mula sa kalamansi, isa ito sa mga pinakamasarap na pansit na madalas ihain sa mga handaan. Alam mo ba, ang pansit palabok ay itinuturing ng marami bilang isa sa mga pinaka-authentic na Filipino pansit dahil ito ay mas binuo at pinaunlad ng mga Pilipino kumpara sa ibang pansit na may direktang impluensya mula sa Chinese cuisine. Top 2. Lapas Bachoy. Ang lapas bachoy ay isang sikat na noodle soup mula sa Iloilo na kilala sa napakalasa nitong sabaw. Gumagamit ito ng egg noodles na niluluto sa malinamnam na broth na gawa sa pinakuloang buto ng baboy at baka. Nilalagyan ito ng iba't ibang sahog tulad ng pork liver, karne ng baboy, chicharon, bone marrow at maraming fried garlic sa ibabaw. Ang kombinasyon ng mainit na sabaw at malutong na toppings ang dahilan kung bakit ito isa sa pinakapaboritong noodle soup sa bansa. Alam mo ba, ang Lapas Bachoy ay nagmula sa distrito ng Lapas sa Iloilo City, kung saan nagsimula ang mga maliliit na kainan na nagbebenta ng mainit na bachoy sa mga manggagawa at mamimili. Top 1. Pansit Bihon. Ang pansit bihon ang isa sa pinaka-classic at pinakakilalang pansit sa buong Pilipinas. Ginagawa ito gamit ang manipis na rice noodles na ginisa kasama ng manok o baboy at iba't ibang gulay tulad ng carrots, repolyo at green beans. Dahil sa simpleng ngunit napakasarap na timpla ng toyo, bawang at sabaw, naging paborito ito ng maraming Pilipino sa loob ng maraming henerasyon. Halos lahat ng birthday party, fiesta o handaan sa bansa ay mayroong malaking bilaw ng pansit bihon sa mesa. Alam mo ba, naniniwala ang maraming Pilipino na ang mahahabang noodles ng pansit ay simbolo ng mahabang buhay, kaya halos palaging may pansit sa mga birthday celebration sa Pilipinas. At ayan na nga, ang top 15 pinakamasarap na pansit sa Pilipinas na talagang nagpapakita kung gaano kayaman at kasarap ang kultura ng pagkain sa ating bansa.
Mula sa mga klasikong pansit tulad ng pansit bihon at pansit canton hanggang sa mga regional specialties tulad ng pansit bati patong, pansit habhab at lapas bachoy, makikita natin kung gaano ka-diverse ang mga pansit na ipinagmamalaki ng iba't ibang lugar sa Pilipinas. At syempre, may mga kakaiba rin tayong natuklasan tulad ng pansit choco and sutinta at sinanta na talagang nagpapakita kung gaano ka-creative at ka-unique ang mga lutuing Pinoy. Ikaw kabida, alin sa mga pansit na ito ang pinakapaborito mong kainin? At may alam ka pa bang ibang masarap o kakaibang pansit sa Pilipinas na dapat naming maisama sa susunod na video? I-comment mo na sa baba ang iyong sagot. Tandaan, ang pansit ay hindi lang simpleng pagkain sa Pilipinas. Ito ay simbolo ng pagsasama-sama, selebrasyon at paniniwala sa mahabang buhay. Sa bawat rehiyon ng bansa, may kanya-kanyang bersyon ng pansit na nagpapakita ng lokal na sangkap, kultura at panlasa ng mga Pilipino. At sa bawat tikim ng mga pansit na ito, mas lalo nating napapatunayan kung gaano kasarap at kasaya kumain sa Pilipinas. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang pagkain, kultura at interesting na kwento tungkol sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!